Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyo pong katambay, si Kamanong po. Nagkukomento po ang inyong lingkod dito po sa ating Tambayan Makabayan mga katambay. Ito po, ang ating Pangulong Marcos, magpapahayag na naman po sa ating mga Pilipino mga katambay. Ang Pangulong Marcos, sa kabila po ayaw niya rin pong bigyan ng panahon daw ang issue laban sa droga sa kanya po dahil daw sa tingin niya, nung mga nakarang pahayag niya, ay hindi naman dapat sagutin dahil hindi makakatulong sa bansa, mga katambay. Ito po ang kanyang tugon dahil yung issue sa droga, baliwala sa kanya yon. Kahit sabihin siya ay addict, bangag, at sinasabing, lulong sa droga, bisyong hindi maganda, masamang bisyo yan, baliwala po sa Pangulong Marcos yan. Ang gusto ng bagong Pilipinas, ay mabigyan po ng dekalidad na trabaho, magandang pamumuhay ang ating mga Pilipino, tayong mga Pilipino mga tambay. Ito po, pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulong Marcos kung ano po ang gagawin niya sa ating mga tambay, sa ating mga Pilipino. Pakinggan po natin. Sa aking mahal na mga kababayan, nais kong ibahagi ang ibang magagandang balita. In the second quarter of the year, our economy grew by 6.3% compared to the previous year, one of the highest in ASEAN. This is due to the increase in investments and construction under the Build Better More program. Bagamat maganda ang datos na ito, wala itong kabuluhan kung hindi maramdaman ng ating mga kababayan. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat at kalidad na trabaho. This June, the unemployment rate dropped to 3.1%. One of the lowest on record for the last 2 decades. Over 50.3 million Filipinos are now employed, with 63.8% of them in the formal sector. Lalong dumadami ang mga kababayan nating may disente at formal na hanap buhay at naging bahagi ng middle class. Ang lahat na ito ay patungo sa layunin nating iangat mula sa kahirapan ang bawat Pilipino. At abot kamay na natin ito. The poverty rate also dropped to 15.5%, which means we have lifted 2.5 million Filipinos out of poverty, and only 10.9% of Filipino families remain poor. Our goal is to further reduce this rate to 9% by 2028 and improve the lives of 8 million Filipinos. Inuulit ko, baliwala lahat ng ating ginagawa kung walang pagbabago sa buhay ng mga Pilipino. So I assure you, this government will continue to invest in job-generating infrastructure, social protection programs, health, and education for all Filipinos. We will not rest on our laurels, but use them to propel us forward into social and economic transformation. Yan mga tambay, ang magandang balita raw ng Pangulo. Mga tambay, sa kabila na ayaw niyo sagutin na ang issue ng droga sa kanya, mga tambay, talagang puro magaganda naman po ang sinabi po. Alam naman po natin ating Pangulo pagdating sa speech, talagang wala na po yatang tatalo sa ganda ng kanyang mga salita. Lalo ang mga sinasabing tatak politika po ito. Tatak Marcos, mga tamay. Magagaling po magsalita, mag-speech. Panalong-panalo po pag tatak Marcos. Diba? Pero pagdating kay Kamanong, mas gusto ko na yung nagmumura. Yung nagmumurang politiko, mas pabor si Kamanong kasi nakikita sa gawa. Nakikita, naamoy, at pwede mo pang lasahan, mga tambay. Di ba? Pero ngayon, ito po, datos na naman po binigay sa atin. Yung datos po na sinasabi ng Pangulong Marcos, kayo po mga katambay, mga kapwa ko Pilipino, nararamdaman nyo po ba yung sinabi ng report, yung report po ng Pangulong Marcos sa atin, na tumataas po ang ekonomiya natin, at napakarami pong nabibigyan ng trabaho sa kabila nung nakaraang quarter ay mababa po ang inflation natin. Mataas po ang inflation pero ngayon sa bagong Pilipinas po nakikreate po ng magagandang quality job ay nakapagbigay na po ng napakarami pong trabaho sa ating mga kababayan. At naiyaho na raw po sa kahirapan at napunta na sa middle class ang karamihan, mga katambay. At marami pang pangarap, mga katambay, hanggang 2028. Marami pang ibibigay at makakaluwag ng mga kababayan nating Pilipino dito po sa mga pangako at plano ng Pangulong Marcos. At napakaganda at gumaganda raw po ang ekonomiya natin, mga katambay.
ang ekonomiya natin ay mabilis ang paglago dahil nga raw po, saan daw po nanggagaling? Sa mga nag-i-invest po, number one, ang pumapasok na investor sa ating bansa, mga katambay. Kaya siguro, mga katamay, hindi lang masabi ng Pangulong Marcos, nalalasap na natin ang magandang ekonomiya at parami na ng parami ang mabibigyan ng trabaho sa atin dahil nga nag-generate sila ng maraming jobs sa ating bansa para nga naman yung kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino ay maitaas niya. Pangarap po ng Pangulo ng Pilipinas yan, ng Pangulong Marcos Jr., mga katamay. Kaya ramdam na ramdam po natin, mga katamay, yung kalidad. Kaya nga po nakita naman natin, di ba? Yung kalidad din po ng bilihin natin, talagang may kalidad dahil napakataas di ba? Nagtataas ang mga bilihin, nagtataas ang mga, mga presyo ng kuryente, tubig, gasol, pati gasol, panluto, napakataas, pamasahe, gasolina, pati toll gate, kung may sasakyan ka, ubod din ang taas ngayon ng toll gate, mga katambay, di ba? Yung kalidad. Kaya po lahat tumataas ang kalidad. Kaya nga hindi lang binanggit ng ating Pangulong Marcos, yung sinasabi niya nga, yung nakik-rate po at nabibigyan ng mga trabaho at naitaas na yung sangay na yung pagbaba ng yung inflation, napababa na rin niya, mga tambay. At talagang dumadami ng araw yung may trabaho. Pero ang tanong ni Kamanong, bakit hindi naman po binigay ng ating Pangulong Marcos yung datos at yung report na napapababa niya na at lalong nagiginawahan ng mga Pilipino katulad ni Kamanong, ang pamilya ni Kamanong nagiginawahan dahil pagpunta mo sa palengke, hindi sa kadiwa, sa palengke, sa supermarket, sa mga wet market, makakabili na tayo ng sinasabi po na magandang kalidad ng buhay. Di ba? Kaya lang hindi Hindi po ganun ang nangyayari. Yun po ay puro release lang. Parang press release lang ang dating. Di po ba? Ang pahayag po ng Pangulong Marcos, mga katambay. Ito po ay nakikita ni Kamanong. Ito po ay pangontra lang, mga katambay, doon sa issue niya sa droga. Pinagaganda niya lang po, pinababango niya lang ang nangyayari, ang kanyang pagpapatakbo sa gobyerno. Parang nasusolusyonan niya lahat ang problema ng bansa dahil, di ba, nung isang araw lang, nung kanina lang o kahapon lang, sinabi niya zero hunger. Di ba? Tatanggalin niya ang mga tagutom, ang nagugutom sa ating bansa. Ngayon naman, marami naman trabaho, magkikreate ng sobra-sobrang trabaho para ang bagong Pilipinas ay wala na siyang makitang gutom at walang trabaho yata, mga katambay. Ito po'y pangarap. Kaya nga sabi po ng mga ibang Pilipino, mga kababayan natin, hindi kaya bangag lagi ito, di umano, mga katambay. Dahil hindi nakikita ang totoong realidad ng buhay nating mga Pilipino. Baliwala sa kanya. Hindi kaya siya nag-iikot sa buong Pilipinas, mga katambay. Ano kaya ginagawa ng ating presidente? Puro party lang kaya? Puro meeting sa mga mayayaman, sa mga oligarko, sa mga Voltes 5, di umano, mga katambay. At hindi man lang niya ni-report sa atin yung mga sinasabing problema ng bansa, di ba? Sinabi niya yung edukasyon, magbibigay ng quality education sa atin, sa ating mga anak. Tapos sinabi niya rin yung quality ng health system na ibibigay niya rin po sa atin, sa ating mga Pilipino. Pero nawawala po ang pondo ng health system natin, lalo ang PhilHealth, di ba? At hindi rin niya po sinabi yung napakataas na krimen, kung napababa niya na ba ang krimen sa ating bansa. At hindi rin niya binanggit yung napababa niya na ba man lang ang korupsyon sa ating bansa, yung lumulubong korupsyon. At yung sinasabing droga, hindi rin niya nabanggit, mga katambay, na napapababa niya na rin para maging maganda ang sitwasyon ng ating buhay, maging meron tayong kapayapaan dahil binigyan mo kami ng kalidad. At sinasabi ng Pangulo na maraming trabaho siyang kinikreate at nakukuha na ng ating mga kababayan na hindi naman natin nararamdaman. Di po ba? Kasi kukumpletuhin mo yon, Mr. President. Nagbigay ka ng pahayag na zero hunger. Ngayon naman, nagpahayag ka na naman na ito ay gagawin ng bagong Pilipinas at nagagawa na. At tumataas na ang ekonomiya natin. Marami na tayong naibibigay na trabaho.
bumababa na inflation natin, na walang trabaho. Binibigay natin na information sa mga Pilipino, pero yung sinasabi ni Kamano, komento ni Kamano, hindi nyo naman po nire-report sa amin yung kapayapaan naman namin pang araw-araw. Na less na po ba ang krimen? Ang mga randing and tandem, mga holdupper, kidnapper, mga mamamatay tao sa karsada. Hindi nyo po nire-report. At droga po. Kasama, pagbangag ka sa droga at lulong ka sa droga, krimen na po kasunod niya. Krimen. Di po ba? Wala po kayong report sa mga Pilipino. Puro magaganda lang po nire-report nyo. Puro magaganda. Pinagaganda lang po ninyo yata, Mr. President. Yung una, zero hunger. Ngayon naman, mag-generate kayo ng maraming jobs para maging quality ang pamumuhay ng mga Pilipino. Paano magiging quality ang pamumuhay namin kung wala naman seguridad ang buhay namin? Di po ba? Kahit sabihin natin nasa loob tayo ng tahanan natin, hindi rin tayo nakakasiguro na safe ang buhay natin dahil lumalaga na po ang krimen. Droga, mga katambay. Di po ba? At ang number 1 po, yung corruption po. Parang wala po kayong binubuo na isang ahensya na tutugis po sa mga katulad po ninyo. Ay, hindi po nyo katulad. No, katulad po ng nasa Kamara. Ay, hindi rin po katulad nasa Kamara. Katulad po ng nasa Senado. Ay, hindi po. Hindi po sila mga korap. Hindi po sila mga korap, mga katambay. Wala pong korupsyon sa Kamara. Wala pong korupsyon sa Senado. At wala rin pong korupsyon sa opisina ng Presidente. Wala po. Di po ba, mga katambay? Di po ba? Malilinis po ang mga kapita-pitagan natin, mga katambay. Kaya po kung lagi po natin pakikinggan ang ating Pangulong Marcos sa kanyang mga speech, pahayag, report sa bayan, di ba? Talagang dadaling po tayo sa alapaap para tayo naka-high. High na high po tayo, mga katambay. Lagi tayong bangag o high sa mga nire-report po sa atin ng ating Pangulong Marcos. Pumunta ka lang sa mga squatter area. Di ba? Kung kahit hindi sa squatter area, sa mga barangay natin, para sabihin mo, lahat ay may malaking porsyento na nabibigyan mo ng na magagandang trabaho o maraming trabaho na kine-create ng gobyerno for how many millions na, mga tambay, ilang milyon na ang sinasabi mo. Nakakagulat lang po, mga katambay. At pinagmamalaki niya pa, mga katambay, yung build, better, more, mga katambay. Naramdaman niyo po ba? Sa bagay, yung proyekto nga po pala ng Pangulong Marcos, mga katambay, better more yun. Kasama po sa build, better more po yun. Yung 5,500 na flood control na natapos niya na. Napakarami po yung mga katambay. Di mo ba? Kasama sa better more yun. Kaya lang, nasayang po, nalunod po ang bilyong pera ni Juan de la Cruz puro nun. Ang pera ni Juan de la Cruz, taxpayer, at pakasama na ang inutang natin sa labas ng bansa, nilunod po ng bagyong Karina, mga tambay. Nilunod. Tinangay po papuntang Manila Bay. Pati yung mga 5,500 na flood control. Kasama po ang pera at ang inutang. Hindi rin po nire-report ng Pangulong Marcos. Wala pong report kung ano nangyayaring sistema, korupsyon, krimen, droga, katiwalian sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Hindi pinaalam sa atin yon. Basta laging report, magaganda. Magaganda lang mga katambay. Di po ba? Puro magaganda lang. Para nga naman tayo sama-sama na tayong high. Talagang para tayo mabangag lahat na wala tayong iniintinding kahirapan, wala tayong iniintinding problema sa ganito, problema sa krimen, problema sa droga, di ba? Problema sa korupsyon, wala yan. Basta tayo, lahat maganda ang isipin natin. Huwag tayo mag-iisip na hindi maganda. Basta, sumunod lang kayo sa mga sasabihin ko. Ganun po ba? Na pag sinabi ko, magiging zero hunger ang bansa natin. Magkikreate ako ng maraming trabaho para maging maganda ang kinabukasan at pamumuhay ng bawat Pilipino. Paniniwalaan na natin yung mga tambay. Kayo po, mga tambay, ano po sa tingin nyo? Ang mga pangako na naman at pangarap at sinasabi ng Pangulong Marcos Jr. na may katotohanan po ba?
Yung sinabi niya ngayong report sa atin. Totoo na po ba yon mga Pilipino, mga katambay ko? Na halos marami na pong naibibigay ng mga trabaho at napababa na po ng Pangulong Marcos. Lalo-lalo ang inflation. Malaki ng pagbabago daw po. At napakaraming nagagawa na po na nakakatulong po sa ating bansa. Ang sinasabi po, build, build, build better more, mga katambay. Kayo po, tatanungin ko mga katambay, ano po sa tingin nyo? Parehas po ba tayo nakikita sa nangyayari po? Iba po ang binilalabas ng bibig, ng boses, salita, kisa sa ginagawa. Di ba ba? Iba po ang sinasabi ng salita ng ating Pangulo, pero hindi naman natin nakikita sa gawa, mga katambay. Muli po si Katambay Manong, sana po mabago pa ang ating gobyerno at matutukan po ang napakalaking korupsyon. Number 1 po, korupsyon, mga katambay. Napakalaki po. Hindi lang po natututukan at nakikita po natin, nararamdaman po natin kung paano humawak sila ng pera magmula sa Kamara di Umano, Senado at sa opisina ng Pangulo. Pero walang oposisyon, maliban lang po ngayon. Ang ating Vice President Sara Duterte, nakikita niya na po ang malawakang korupsyon ng bagong Pilipinas, mga katambay. Muli po si Katambay Mano po. Maraming salamat po, mga katambay. Sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, komento ni Kamanong, at maraming salamat po sa mga nagko-comment, mga tambay. Thank you po. At sa nag-share, like, and subscribe, maraming salamat po. Sa muli po, mga tambay, ingatan nawa. Bye-bye.